True. Okay. Bago natin buksan ang kurtina at ipakilala sa iyo ang mga mama dyan sa likod ng telon, ang tanong ko, anong epekto sa isang babae na may 3 beses na proposal at engagement tapos hindi natutuloy? Ano ang epekto nito sa iyo, sa iyong pagkababae, sa pagkatao mo, sa isipan mo, sa paniniwala mo about marriage? Kasi pwedeng mapaso ka na. Ayoko na. Nakakapaso na to. Ayoko na ng mga proposal. Natotrauma lang ako kung, di ba? Amazingly, I still believe in it. I still believe in love. I still believe in marriage. Naniniwala pa rin ako na one day I'll find that man for me. Pero syempre nakakapagod din. Lalo na yung huli, iniisip ko, ano ba to? Is this a joke? Parang, joke ba to? Parang pangatlo na to What's wrong? Am I like... Paano mo is it me? Paano mo hinarap yun? Hinaharap? Nawawasak ka ba tuwing hindi natutuloy? Tinitake mo lang ba siya? Ay, hindi natuloy? Okay, work muna ako. Tapos next. Thank you, next. Diba? Paano mo siya nawawasak ka? Nade-depress ka ba nun? Siyempre, sobra. It's more on, dahil nag-break kayo, wala na yung taong mahal mo. Kesa doon sa, ay, hindi na ako ikakasal. Less yun Mas masakit yung, ito yung tao na ready mo na makasama buong buhay mo, tapos hiwalay na kayo. Talagang na-depress, like... At saka yung paano yung ina-announce na hindi natuloy yung wedding, ha? Especially if marami nang nakakaalam. Wala, parang... Nagpo-post ka ng ring. Oo. Tapos paano yun? Nag-post ka ng ring, tapos tinanggal mo yung post. Hindi ko tinanggal Kasi para sa akin, bahagi yun ng istorya ko. Oh, tapos magugulo yung mga tao. Iba-iba yung ring niya, 3. No? Tapos aabangan ng mga tao kung sino yung... nagkaroon. Malaya naman yung... Ang ending, hindi siya nakapang-asaw, pero naging alahera siya. Malaki kita doon. Nagkaroon siya ng jewelry business. Kaso mo yung pangalawa, binalik ko, di ba? Ay, oo. Binalik mo. Yung pangatlo, kinuha niya. Kinuha niya, which was surprising. Kaya nga, buti hindi ka nagagalit hindi ka nakapag-develop ng inis sa mga lalaki. Lalo na yung mga taong minahal mo na inakala mong pakakasalan ka, pangangakuan ka ng magandang buhay, binawian ka ng singsing, di ba? Nasulian mo. Yung isa nagbigay ng singsing pero hindi naman kasya, tapos hindi na rin ibinalik. Doon sabi, i-resize. Di ba? Buti hindi siya nakaka-apekto sa'yo. At saka may malalang iyak. Ganun. Oo. Yung pangalawa, first, kasi yung break-up talaga na, yung ikakasal ka na, kasi may wedding preps na So, yun, siguro, it took a few months bago ako naka-recover. Parang, naka-develop pa ako ng, panic attack ba yun? Parang ganon, first time in my life. Yung pangalawa, dahil siguro natuto na ako, iyak lang, wala nang panic attack. Talaga. Ang tapang niya. Ako ang tingin ko sa kanya parang, tapang nito Yung isa nga lang engagement na na-call off, di ba? Parang nakakadurog yun Nakadalawa, nakatatlo. Pero siya yung parang... Tapos, kailan kayo naghiwalay nitong huli? March? April, May. 2 buwan pa lang. Ngayon, nadito na siya. Sino yung search number 1? Di ba? Anong pick-up line mo? Search number 3? Iba din siya, no? Di ba? Iba din. Matapang siya. Iba-iba kasi din talaga ang mga tao. Ang mga babae, may mga babaeng malulugmok ng mahaba. May mga babaeng malulugmok for a time. May mga babaeng mabilis, tayo ako agad. Thank you. Get up Next. again. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka nalugmok. So, I just wanna speak for other women too na siguro yung medyo mabilis. Ako mahaba naman yung gap ng relationship. Like yung pangalawa, almost 2 years before yung sunod. Hindi, what I meant was now. Yung ngayon, March lang yung hiwalay Tapos engaged. Hindi siya normal jowaan na hiwalay ka sa isang taong engaged ka. Parang may weight kasi yun. Diba? Yes. So it was just March. Still, 2 months. May, June. Diba? But my heart is still there. It's just that I've just learned enough na you have to move on and you have to open the world for yourself. Kasi walang ibang gagawa nung para sa'yo At ikaw ngayon, yung ganong